Taon-taon tuwing Agosto, ipinagdiriwang sa Buñol sa Espanya ang La Tomatina Festival na ang highlight, Tomato Fight. Paraan nila ito para lalo pang pasiglahin ang industriya ng kamatis. Parang binato ka ng bato. Ay, grabe. Marami na akong natikman na iba-ibang mga paella, pero ito, kakaiba. Ako, sa unang tingin pa lang, parang, alam mong napaka-ano niya, oh, crunchy. Ibang klase. Ang sarap. Tuwing sasapi ng ika-28 ng Agosto, ipinagdiriwang sa bayan ng Buñol sa Valencia ang La Tomatina Festival. At ang highlight ng selebrasyon, Tomato Fight o batuhan ng kamatis. Napaliligiran ng kabundukan ng bayang ito. Pagdating sa Buñol, tila naglakbay ka sa nakaraan. Ang disenyo kasi ng mga bahay dito makaluma. Mahigit 9,000 lamang ang populasyon sa bayan na ito. Pero tuwing La Tomatina Festival, triple ang dami ng tao sa Buñol. Dinaragasa kasi ito ng mahigit 20,000 na turista mula sa iba't ibang bansa. Lahat excited para makisaya sa fiesta. It's 8 o'clock in the morning. Andito tayo sa town of Buñol sa probinsya ng Valencia para umattend doon sa kanilang taunang Tomatina Festival. Mga participants dito, dati anybody can go in, pero ngayon kailangan mo nang bumili ng ticket kasi sobrang daming gustong mag-participate doon sa Tomato Fight. Swerte tayo kasi meron tayo press ID, kaya all access tayo. Mukhang dito ata yung main event kasi kung makikita ninyo yung mga buildings sa paligid, tinakpan na nila ng trapal kasi mamaya riot na siguro to kasi magbabatuhan talaga ng kamatis. Oh, from Japan! Konnichiwa! This is your first time? Sinasabing nagsimula ang tradisyon ng Tomato Fight noong 1945 nang magkagulo sa isang pista noon sa Buñol. Ilang beses na ako nag-cover ng pista ng Nazareno, so sanay ako sa siksikan. I mean, it's not new to me. Ilang beses na rin ako nag-cover ng basaan sa San Juan, yung Wata Wata Festival. May nang babasa! Sanay na tayo, pista ng San Juan, nagbabasa lang talaga yung mga tao. Nagsisimula siya ng umaga at nagbabasaan din yung mga tao. Parang they're just having a good time. Bago magsimula yung Tomato Festival, nagkakaroon muna sila ng mga palaro. Matawag nila ang palo hapon. Parang kapareho ng palo sero sa atin sa Pilipinas. Yung kanilang palo, yung kanilang core, ang nakalagay ay malagkit na malagkit or matulas na sabon. Malapit na! Malapit na! Yes, free of charge. Free of charge, nothing. Go for it. You're welcome. Bago magsimula yung Tomato Festival, namimigay sila ng libreng pagkain, parang open house ang lahat, parang isang malaking fiesta siya. Nakakatuwa kasi meron din pala silang kultura na kapag fiesta, parang open house na may libreng pagkain. Pero mas bongga tayo mag-fiesta. Kasi sa atin talagang lahat ng bahay nakabukas, tapos lahat pwede kang tumikim, lahat namimigay.
ko, parang pareho ng fiesta sa Pilipinas. Nagbabasaan yung mga tao. Meron kasi mga tao na nandun sa taas, tapos babasain kanila ng tubig. Parang ako pa nga feeling ko, bring it on. In 1 hour, mapupuno ito ng libo-libong tao. Siguro mga 20 to 25,000 people. At lahat sila sasali sa isang napakalaking tomato fight. Yung kanilang ilang tomato. Queremos tomate. Queremos tomate. Queremos tomate. Queremos tomate. Queremos tomate. Ang sinasabi ng ibig sabihin ng queremos tomate ay gusto namin ng kamatis. Hindi pa nagsisimula yung festival na sila yung mga tao. Isa sa pinakasikat na fiesta sa buong mundo ang La Tomatina Festival sa Espanya. Selebrasyong nakilala dahil sa batuhan ng kamatis. Maya-maya pa dumating na ang pinakahihintay namin, ang mga truck na lulan ang mga kamatis. Excited ako nung nag-start na yung actual festival, nung nagsabi sila, nung narinig ko na yung busina na hudyat na eto na, darating na yung truck na may tonelada ng kamatis. So, pinagilid nila lahat ng mga tao sa eskinita para makadaan yung truck. As in, pumwesto ako sa front line para makuha ko yung shower of tomatoes. Kasi, syempre, pumunta ka pa sa Tomato Festival kung magtatago ka lang rin. Sabi ko, ay, gusto kong mahulugan ng mga kamatis. Parang binato ka ng bato. Isa sa pinakamahalagang patakaran ng tomato fight, kailangang pisilin sa kamay at palambutin ng kamatis bago ito ibato. Pero ang ilan sa mga turista, tila atat makipagbatuhan. Masakit yung ibang kamatis. Kasi po siya. Hindi naman siya. Parang binato ka ng bato. Masakit yung kamatis. I remember, tinamaan ako sa ilong ko. As in, straight dito sa ilong ko. Tapos for a few seconds, parang feeling ko, shucks, nagdudugo ba yung ilong ko? Kasi talagang parang sumakit yung ulo ko, parang gumanon na parang diretso sa ilong. Tapos tinignan ko, sabi ko, did I break my nose? Hindi naman, luckily hindi naman, pero parang it felt like I broke my nose. Tapos pagkatapos nun, same thing, tomato fight na naman. Wild yung mga tao. Talagang pag hindi ka kumilos at hindi ka lumaban at hindi ka nag-defend sa sarili mo, babatuhin ka nila ng babatuhin, magkakapasa-pasa ka. So, I ended up, sabi ko, to defend myself, nakibato na rin ako, di ba? Nagulat na lang ako. Nasaan yung GoPro? GoPro! GoPro! Nasaan na? Habang hawak-hawak ko yung GoPro, bigla na lang merong barrage of tomatoes, maraming kamatis, bigla na lang sinaboy sa mukha ko. Alam ko short distance kasi hindi malayo Alam ko short distance lang kasi masakit.
nabitawan ko yung camera kasi parang may tumama doon sa camera. I felt it na parang tinamaan yung mismong camera, tapos nawala sa kamay ko yung handle, tapos lumipad yung camera. Saan siya tumalsik? Dito? Sige. Saan kaya napunta yun? Nakita mo? Nakita ko tumalsik, pero... Nakita ko siya tumalsik, pero hindi ko na nakita kung saan siya gumulong. Wala na, nawalang parang bula yung camera. Isang oras ang itinatagal ng tomato fight. Aabot sa 145 tons ng kamatis ang ginamit sa tomato fight ngayong taon. So pagkatapos ng isang oras, alas 12 na ng tanghali, tapos na yung tomato fight, tapos na yung La Tomatina Festival. Mukha na akong spaghetti. So after the whole event, we reported the incident to the police. At nagulat na lang ako na hindi lang pala ako ang nawalan ng gamit. There were like 30-35 people na nawalan din ng iba't ibang mga gamit. Ang tip ko sana, huwag magdala ng any valuables, huwag magdala ng any important items. Pero syempre gusto mo rin namang mag-picture, di ba? I-try nyo na lang i-secure sa kamay ninyo as much as possible. Tapos na yung La Tomatina Festival. Mukha na akong spaghetti. Tinatawag ding Heart of Spain ang Ciudad de Madrid. Matatagpuan ito sa sentro o gitnang bahagi ng Iberian Peninsula. Ang mga gusali at kalye sa Madrid, singtanda rin ng kanilang mga lutuin. Matatagpuan dito sa Madrid ang pinakamatandang restaurant sa buong mundo ayon sa Guinness Book of World Records, ang Sobrino de Botín, na itinayo pa noong 1725 at hanggang ngayon, andito pa. Isa sila doon sa mga nagluluto ng very, very famous cochinillo or lechon de leche. Wow, ang ganda. At ang espesyal dito ay ilan doon sa mga nagtatrabaho dito sa Sobrino de Botín ay mga Pilipino. Chef Michael, hello po. Wow. Akalain mo yun, ano yung pinakasikat na restaurant sa Madrid, Pinoy ang gumagawa ng cochinillo. Chamba. Pwede niyo bang ituro sa amin kung paano gumawa ng cochinillo ng Sobrino de Botín? Let's go. Let's go po, Chef. So ito pala yung, ang ganda naman ng pugon ninyo. May Oo. ano pa, design. Gawa siya saan? Gawa sa adobe, tapos Adobe. bricks reflectante tawag nila. Ang pagluluto pala ng lechon dito, hindi yung katulad sa atin, yung iniikot-ikot na gano'n sa apoy. Hindi. Parang nakapugon. So yung paraan nila, yung technique nila pagluluto ng lechon Oo. dito is almost 300 years na rin. Especially Oh my yung gosh. recipe nila, yung Kasi kung reseta nila. 1725, parang mga 294. 294 correct. years. Amazing. Oh my gosh. At ito na pala yung mga baby. Ay, ito pala yung Ito mga yung cochinillo, tawag nila. So, Cochinillo kasi cochino is pig, tapos Pero cochinillo maliit. sakling Ah. pig actually. So yung lechon de leche. Lechon de leche. Oo. So para Sakling matawag siyang pig. lechon de leche, kailangan hindi siya lalampas ng 21 days to 23 days maximum niya. At tapos, So kaya siya lechon de leche kasi dumidede pa siya sa nanay Dumi, niya. correct. Ay, Hindi. tinanggal yung paa. tinanggal. So bubuksan lang natin to. Kakat natin dito sa gitna. Ayan, so nahiwa na natin Nahiwa siya natin. sa gitna. Tapos, Lagay natin siya dyan. So una natin gagawin, lagyan natin siya ng paprika, tapos asin, tapos thyme, pampabango. tapos bay leaf. Dahon ng laurel. Tapos Broccoli. sibuyas, bawang, tsaka parsley. Ganun lang kasimple. Ganun lang yan kasimple. Walang tanglad, ano? Walang. Tapos meron tayo ditong white wine na may tarragon sa loob. Tapos ito, Ano po pork spot. So, lagyan ng pig spot. Parang grasa. Yung oil ng ano. O na nakukuha natin sa baboy. Tapos, ready na tayo. Lalagyan na lang natin ng tubig. Kasuelas ang tawag dito. Tawag dito kaswelas para hindi dumikit yung baboy, yung balat niya. Hindi masira. So ngayon, ipapasok na natin siya. Tatagal siya dyan ng mga 1 hour and 15 minutes.
after mga 1 hour and 15 minutes, ilalabas na natin siya. Parang nawala na yung mga sibuyas at Medyo bawang. nadudurog-durog Nadurog siya. na yan siya. Well, anyway, babalik na rin natin siya. Pabalik Kailangan na rin natin. natin. And then, syempre, para tumulong pampalutong ng balat, ayan. Alright. Okay. Tapos isang oras yan siya. Hanggang maging tostado yung nasa taas. Correct. Titingnan natin yung ating finished product. Sige. Naku, sa itsura pala mukhang malutong na ano. Kulang pa yan talaga ng 15 minutes to 20 minutes. Kailangan pa natin siyang ipahinga. 2001 pa nang mamasukan si Chef Michael sa Sobrino de Butin. Kapampangan siya mula sa lungsod ng Mabalacat at hilig daw talaga niyang magluto. Kaya matapos ang 1.5 taon, laking tuwa niya nang i-assign siya sa kusina at naging assistant chef. 2005 naman nang ma-promote siya bilang maestro hornero o tagaluto ng kutsinilyo sa orno o oven. Kadalasan, umaabot sa 80 kutsinilyo ang niluluto niya sa isang araw. Ilang years na kayo dito, Chef Michael? 17. Wow! Naku, tagal na. Baka kayo na may-ari nito. Ay, hindi. Actually, nag-umpisa ako dito, tagahugas ng plato. Akalain mo yan, ah. Galing talaga ng mga Pilipino. Oo nga. Kambalang. Okay. At dumating na ang pinakahihintay natin. Espesyal na espesyal. Cochinillo. Naku, sa unang tingin pa lang parang, alam mong napaka ano niya, oh, crunchy. Diba? Wow. Teka, ha? Shucks. All right. Ah, ang sarap. Ibang klase. Ang sarap. Mas malambot siya than the regular lechon na natitikman natin. Now, kung gusto mo nang makatikman yung mantika, ayun, no? Kung gusto mo naman ng makasalanan talaga, todo-todo na natin. Ay, ibang klase. Maalat-alat yung mantika niya. Wala masyadong arte yung recipe. Talagang just honest to goodness na baboy. It's cooked perfectly. Ang rice dish na ito marahil isa sa pinakamalasa at pinakasikat na putahing ipinakilala ng mga Espanyol sa buong mundo. Kumpleto sa ricados nang ang maituturing. Dahil bukod sa kanin, tadtad dito ng sari-saring sangkap gaya ng gulay at karne, ang paella. Hindi pwedeng pumunta ka sa Valencia at hindi ka kakain ng paella. Andito tayo ngayon sa restaurant L'Alter. Isa ito dun sa mga pinakamatanda ng restaurants dito sa Valencia. 60 years in existence. At isa sila doon sa mga nagluluto pa rin ng tradisyonal na paella. As in, kung paano niluto ng kanilang mga lolo't lola, ganun pa rin ang kanilang pagluluto. Hola, buenos dias. Hello, hi. Buenos dias. Welcome Yeah. to our restaurant. Thank you, thank you. Isa sa mga sikreto ng linamnam ng kanilang paella, nasa klase daw ng kahoy na iginagatong nila sa pagluluto. Kailangan daw yung mga ginagamit nilang kahoy, pinapatuyo pa nila ng matagal bago nila gamiting panggatong. So this is freshly cut. I mean, you Yeah. cut the wood and then you let it dry for how many? So more or less 1 year. 1 year? Yeah. That's a lot of time. The And wood this is ready, the ready wood. to use. That's ready to use. This has been dried for a year already. Exactly. And you cannot use any kind of wood, You- just the orange. You can use tree. another kind of wood, but there, The taste is there won't different. be our paella.
Pagpasok sa kanilang kusina, agad na mapapansin ang mga lumang kagamitan. At gaya ng inaasahan, imbis na modernong kalan, lutoang ginagamitan pa ng kahoy ang aming inabutan. Oh, mapapansin ninyo yung kanilang pan, wala siyang sunog. It's not burned at all because merong saktong apoy lamang na pwede sa kanila. So itong ginagamit nila na pan ay 60 years old pa yung iba dito. So talagang well-preserved. Nilalagyan nila ng abo para maprotektahan yung mismong pan, yung mismong paeyera para hindi siya masunog. Olive oil. Now it's going to put the oil. It's going to salt the meat. The meat. So, ang sikreto daw nila, wala masyadong halo-halo. You just let the oil Yeah. seep, work work its magic Yeah. through the meat. So, sa totoo lang, mas mahirap magluto gamit ang kahoy. Pero, what they're saying is that kahit na pareho yung gamitin mong ingredient, if you use a different kind of wood o kaya you use gas stove, ibang-iba yung lasa. It's going to be very, very different. So, mula 60 years ago hanggang ngayon, they still use the wood from the orange Yeah. tree. Valencia is the land of the orange tree. It's brown? Color brown. It's okay. Okay. We put the vegetables, Yeah. beans. The beans. Yung mga ingredients na ginagamit nila dito, ito yung mga ingredients na abundant in their area. So marami silang kuneho dahil malapit sila sa may forest, marami rin silang chicken. Garofon? Yeah. Garofon. Okay. Okay, now tomato. This is saffron and rosemary. So nagdadagdag siya ngayon ng apoy kasi ang gusto niya ay kumulunot na kaagad ito. What kind of rice is this? Senia. Why did he put the rice just in the middle? There are a lot of another places that they put it doing a cross, Yes. but they put in one way because it's the perfect way to know To now if you mix need more it. water or if the water is okay. That's why he has put more water, Okay, okay. and now then he Mix it. Yeah. Okay. So napansin niyo ngayon, yung apoy, nilagay na niya doon sa paligid lamang ng paeyera. Kasi nilagyan na nila ngayon ng bigas at kailangan very sensitive tayo, very meticulous tayo. Pag nilagay mo sa gitna yung apoy tapos masyado siyang malakas, masusunog daw yung kanin. Kaya nilalagay na nila doon sa may gilid. Enough na raw yung fire dun sa gilid para maluto yung kanilang arroz. You want to taste? Me? Yeah. Okay. It's good. It's good. It has a smoky flavor. Maybe. Maybe from the wood. Maybe now. Yeah. So, malalaman mo raw kung luto na yung paella kapag kulay medyo yellow na siya. So, nakikita ninyo, wala na siyang tubig. Nilalagay niya ngayon yung mga kaunting mga baga doon sa may gitna. Ang reason yan, kasi ang pinakamasarap na parte ng paella, yung medyo tostado dun sa may gilid o dun sa may pinakailalim. So, dito sa parting ito, gumagawa siya ng medyo tostado na parte ng paella. Ang tawag nila, sokarat. So, tapos na nating iluto. Pero hindi pa pwedeng kainin. We will let this rest for about mga 5 minutes. Maluluto pa siya ng kaunting-kaunti pa doon sa init lamang ng paella. Wait a minute. The long wait is over mga kapuso. Ready to serve na ang Paella Valenciana. Wow! Oh my gosh! Okay, tikman na natin. Sabi sa akin ni Adria at saka ni Jose, dati-rati daw yung kanilang mga lolo at lola, ang pagkain daw ng paella, walang plato. Talagang kakainin niyo sila na kutsara lang ang hawak mo. Tapos the way to eat it is kukuha ka, tapos ipapak mo daw. Ay, grabe.
Marami na akong natikman na iba-ibang mga paella, pero ito, kakaiba. Yun yung maharap eh. Ngayon titikman ko yung conejo. Uy! Masarap siya, ha? Malinamnam, mas malinamnam kaysa sa manok. Ganito yung pagkakaluto 60 years ago dito sa parting ito ng Valencia at hanggang ngayon, napanatili pa rin nila yung tradisyon. Sarap! Ang Espanya, isa sa mga lugar na talagang isasama mo sa listahan ng mga dapat pasyalan. At bukod sa mga magagandang tanawin, dapat nyo ring sadyain ang masasarap nilang pagkain. Perfect. Sarap! Mula sa mga lugar na ating napasyalan, sa mga taong nakilala natin, at syempre sa mga pagkaing ating natikman, Wala akong masabi, ang sarap. napatunayan na ang mga Pilipino at Espanyol malalim ang ugnayan hindi lang sa kasaysayan at kultura, kundi pati na rin sa sikmura. Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.